Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? At muli po kayong nagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at diwa. Sabi nila, ang paghihiganti raw ang pinakamatamis na tagumpay. Ngunit paano kung ang katarungang iyong hinahanap ay magiging mitya ng mas malalim na trahedya? Paano kung sa iyong pagganti, ang nawasak ay hindi lang ang iyong mga kaaway, kundi pati na rin ang iyong sariling kaluluwa? Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang puot, gaano man kalaki, ay walang katumbas sa sakit na iiwan nito. Ang katahimikan sa umaga ng bayan ng Aninag ay binasag ng rumaragasang sirena ng pulis. Mabilis nitong tinahak ang daan patungo sa isang subdibisyong kilala sa karangyaan at kapayapaan, isang kapayapaang nagkalamat na ng tuluyan. Sa dulo ng kalsada, nakatayo ang isang bahay na tila larawan mula sa magasin. Malaki, moderno, at may pangalang nakaukit sa arko ng gate nito. Bahay Sikat Araw. Ngunit sa umagang iyon, walang sinag ng araw ang kayang tumagos sa dilim na bumabalot sa loob nito. Pagpasok pa lang ng mga pulis, isang mabigat na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang amoy ng mamahaling pabango ay hinaluan ng isang kakaibang, metalikong amoy na nagpapakilabot sa balahibo. Naabutan nila ang eksenang hindi malilimutan ng sinumang makakita. Sa sahig ng malawak na sala, sa ibabaw ng mamahaling alpombra, nakahandusay ang isang babae. Hubot-hubad, ang dating maningning nitong balat ay maputla na, at ang mga labing dati mo may matamis na ngiti ay kulay ube na. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat na parang itim na korona sa paligid ng kanyang ulo. Siya si Luningning Pagtahandampalit, 24 na taong gulang. Patay na. At sa tabi niya, nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, ay ang kanyang biyenang lalaki. Si Mang Katalo Dampalit. Hubad din. Ang mga mata niya'y tulala, nakatitig sa kawalan, nanginginig ang kanyang mga kamay, habang may ibinubulong sa sarili na tanging siya lang ang nakakarinig. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagsasalita ng maayos, para siyang isang estatwang binasag ng isang nakakatakot na katotohanan. Diyos ko po, bulong ng isang batang pulis, si P.O. Reyes, bago ito nagmamadaling tumalikod at sumuka sa hardin. Si Kapitan Sarmiento, isang veteranong investigador, ay nanatiling kalmado, ngunit ang pagkunot ng kanyang noo ay nagsasabing mas malalim pa ito sa karaniwang krimen. Lumuhod siya, maingat na sinuri ang paligid nang hindi hinahawakan ang anumang bagay. Walang bahid ng dugo, walang senyales ng sapilitang pagpasok, walang bakas ng pakikipaglaban sa katawan ni Luningning, tanging ang malamig na yakap ng kamatayan. Sino ang tumawag? Tanong ni Sarmiento sa kanyang mga tauhan. Yung hardinero po, Kapitan. Pumasok siya para magdilig. Nakita niya raw pong bukas ang pinto. Pagsilip niya, ito na ang naabutan niya. Tinitigan ni Sarmiento si Mang Katalo. Ginoo, anong nangyari dito? Pero tanging ungol lang ang isinagot ni Mang Katalo. Patuloy ang kanyang pagbulong, ang kanyang pagyanig. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang kotse ang humarurot at pumarada sa tapat ng bahay. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking puno ng pag-aalala sa mukha. Matangkad, matipuno, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Siya si Silakbo Dampalit, ang asawa ni Luningning, ang anak ni Mang Katalo. Anong nangyayari dito? Bakit may mga pulis? Sigaw niya. Tinutulak ang mga taong nakaharang sa daan. Sinubukan siyang pigilan ng isang pulis. Sir, crime scene po ito. Asawa ko ang nasa loob, si Luningning. At nang makapasok siya sa pinto at makita ang tanawing sumalubong sa lahat, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw. Isa itong ugong ng purong sakit at pagtanggi. Luningning, dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat.
Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkalito, takot, at sa huli, isang pighating kayang gumuho ng bundok. Luningning! Hindi! Gumuho ang kanyang mga tuhod. At doon, sa harap ng walang buhay na katawan ng kanyang asawa at ng kanyang tulalang ama, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng bahay sikat araw. Isang sigaw na puno ng di matapos na sakit. Isang sigaw na tila nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Pinigilan siya ng mga pulis bago pa niya mayakap ang bangkay. Nagpumiglas siya, umiiyak, isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Sa gitna ng lahat ng yon, tumayo si Kapitan Sarmiento. Ang kanyang tingin ay matalim. Nagpapalipat-lipat sa nagwawalang sisilakbo. At sa wala pa ring malay na si Mang Katalo, itinaas niya ang kanyang kamay, hudyat para tumahimik ang lahat. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay sa dalawang lalaking dampalit. Ang kanyang boses ay malamig at may bigat ng awtoridad. I-cordon off ang buong lugar. Walang lalabas, walang papasok. At kayong dalawa, sabi niya, sabay turo kina Silakbo at Mang Katalo. Walang aalis sa bahay na to. Isa sa inyo ang may kinalaman sa pagkamatay niya. 1 taon bago ang umagang yon, ang bahay sikat araw ay tunay na nabubuhay sa pangalan nito. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa mga kasangkapang kumikinang sa kalinisan. Ang halakhak ay madalas marinig, lalo na tuwing linggo, kung kailan kumpleto ang pamilya dampalit sa hapagkainan. Mula sa pananaw ni Luningning, halos perpekto ang lahat. Dahan-dahan lang po, Nay, sabi niya habang maingat na inaalalayan ang kanyang biyenan, si Halia Dampalit. Paupo sa silya nito sa hardin. Kahit may sakit, hindi maikakaila ang ganda at dignidad sa mukha ni Halia. Salamat anak, sagot ni Halia. Ang kanyang ngiti ay pagod, ngunit totoo. Hinawakan nito ang kamay ni Luningning. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Napangiti si Luningning. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang mapagmahal na asawa, si Silakbo. Isang pamilyang itinuring siyang tunay na anak. Si Silakbo ang kanyang mundo. At ang pag-aalaga sa ina nito ay ang kanyang paraan para ipakita ang pagmamahal niya sa kanya. Ngunit kahit sa pinakamaliwanag na tanghali, may mga aninong hindi maalis. Madalas, nararamdaman ni Luningning ang mga mata ng kanyang biyenang lalaki, si Mang Katalo, na nakatitig sa kanya. Sa una, inakala niyang ito'y paghanga lang ng isang ama sa kanyang manugang. Ngunit habang tumatagal, nag-iiba ang pakiramdam. Minsan, habang naghahain siya ng kape, mapapansin niyang ang tingin nito ay hindi nasa tasa, kundi nasa kanyang mga braso, sa kanyang leeg, sa paraan ng kanyang paggalaw. Mabilis niyang iwawaksi ang isiping iyon. Nagkakamali lang ako. Sasabihin niya sa sarili. Masyado lang akong nag-iisip. Ang kanyang asawa, si Silakbo, ay laging nasa tabi ng ina. Bawat ubo ni Halia ay nagpapakaba sa kanya. Bawat daing nito ay tila punyal sa kanyang puso. Nauunawaan ito ni Luningning, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang unti-unting paglayo nito. Ang mga gabi ay lumalamig. Ang mga yakap ay bumibilis. Ang mga halik ay tila obligasyon na lang. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aasikaso kay Halia, pumasok si Luningning sa kanilang kwarto. Naabutan niya si Silakbo na nakaupo sa gilid ng kama. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang balikat nito. Mahal, ayos ka lang? Nag-angat ng tingin si Silakbo at sa isang saglit nakita ni Luningning ang lalaking minahal niya, puno ng sakit at pagod. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ito ng isang pader na hindi niya kayang sirain.
Marahan itong inalis ang kamay niya sa balikat nito. Pagod lang ako, luningning. Sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Matulog ka na. Tumalikod ito at humiga. Yakap-yakap ang unan na para bang iyon ang kanyang kanlungan. Naiwan si Luningning na nakatayo sa gitna ng kwarto, mas malamig at mas nag-iisa kaysa kailanman. Ang mga aninong ito ay lalong lumaki sa mga sumunod na linggo. Sa isang hapunan, habang abala si Silakbo sa paghihimay ng isda para sa kanyang ina, naramdaman ni Luningning ang isang bagay na dumampi sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pagtingin niya, nakita niya ang kamay ni Mang Katalo. Aksidenteng napadapo sa kanya. Agad niyang binawi ang kanyang kamay at nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti lang ito na parang walang nangyari. Kinilabutan si Luningning. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbong sa kanyang asawa. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Na hinawakan siya ng ama nito? Baka isipin lang ni Silakbo na guni-guni niya lang iyon. O mas masama, na binibigyan niya ng mali siya ang isang simpleng aksidente. Kaya nanahimik na lang siya. Hawak-hawak ang kanyang tinidor nang sobrang higpit na halos mabaluktot ito. Tanging si Halia lang ang tila nakakaramdam sa namumuong dilim. Isang hapon, habang mag-isa silang dalawa, hinawakan ni Halia ang kamay ni Luningning. Ang mga mata nito, kahit nanlalabo na, ay puno ng pangunawa. Pasensya ka na sa anak ko, Luningning. Mahinang bulong nito. Masyado lang siyang nag-aalala sa akin. Huminga ito ng malalim. At sa asawa ko, maging matatag ka, iha. May kung anong gustong sabihin si Luningning, ngunit tumango na lang siya at ngumiti. Ang simpleng paghawak na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas, kahit pansamantala. Ngunit ang lakas na yon ay hindi nagtagal. Nang pumanaw si Halia, ang bahay sikat araw ay nawalan ng araw. Ang katahimikan ay naging nakakabingi. Si Silakbo ay naging isang multo sa sarili nilang pamamahay. Ginugugol ang oras sa trabaho o sa pag-inom. Nag-uusap lang sila kapag kailangan. Ang kanilang mga salita ay walang init, walang buhay. At sa gitna ng malamig na kawalan na iyon, lalong naging mapangahas ang mga anino. Si Mang Katalo ang naging kasama niya sa bahay. Siya ang kumukumusta sa kanya sa umaga. Siya ang nagtatanong kung kumain na ba siya. Sa una, ito'y naging aliw sa kanyang kalungkutan. Ngunit ang mga papuri nito ay naging mas personal. Ang mga pagtingin ay naging mas matagal. Hanggang sa isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng bawat patak sa bubong ay tila karayom na tumutusok sa puso ni Luningning. Mag-isa siya sa kanyang kwarto, yakap-yakap ang sarili. Si Silakbo ay hindi na naman umuwi. Bigla, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan, ngunit malinaw. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Sino yan? Isang boses ang sumagot mula sa labas. Basag at puno ng pighati. Boses ni Mang Katalo. Luningning, anak, pasensya na sa abala. Huminto ito saglit, na tila nag-iipon ng lakas. Hindi ko na kaya ang lungkot. Pwede ba kitang makausap? Nakatayo si Luningning sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay dumadagundong kasabay ng kulog sa labas. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag, na ito ang simula ng isang bagay na mali. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na sa pag-iisa, ay naawa sa tinig ng isang taong katulad niyang nalulunod din sa kalungkutan. Ang loob ng precinct ay malamig, ngunit si Silakbo Dampalit ay nanginginig sa init ng galit. Nakaupo siya sa harap ni Kapitan Sarmiento at ng isang babaeng investigador. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit. Tila pinipigilan ng sarili na sumabog. Mr. Dampalit, tanong ni Kapitan Sarmiento. Ang boses ay kalmado, ngunit may pagkaprangka. Pakisabi sa amin, saan kayo nagpunta kagabi? Sa Batangas, sagot ni Silakbo. Ang kanyang tinig ay tuyot. May emergency meeting sa aming site. Kailangan ko nang umalis bago pa sumikat ang araw.
At kailan kayo umalis sa bahay? Bandang 10:10 po ng gabi. Habang sumasagot si Silakbo, ang kanyang isip ay bumalik sa isang gabi. 3 buwan bago ang trahedya. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng kalungkutan at pag-iisa ay nagbago at naging lason. Kakalabas lang niya sa banyo noon. Tahimik siya dahil galing siya sa libingan ng ina at ayaw niyang magising si Luningning. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kama, may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang bagay na kakaiba. Sa sahig, sa tabi ng nightstand ni Luningning, may nakita siyang maliit na bagay na kumikinang, parang tanso. Dinampot niya ito. Isang kuyaw, baton, na may kakaibang disenyo. Hindi ito katulad ng sa kanya. Ang mga damit ni Silakbo ay laging simple at walang tatak. Ito, gayunpaman, ay gawa sa mamahaling tanso at may inukit na crest, ang madalas gamitin ng kanyang ama sa mga customized na barong at polo. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Silakbo. Imposible. Nagpunta siya sa closet. Sinuri ang mga damit ni Luningning. Ang mga ito ay nakatago ng maayos. Nagpatuloy ang pag-uusig sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may nakakakita sa kanya kahit saan siya magpunta. Naalala niya ang araw na nagdesisyon siyang wakasan ang kanyang pagdududa. Nagkunwari siyang aalis papuntang Maynila para sa isang kliyente. Humalik siya kay Luningning sa noo at sa ama na nasa kusina na tila naghahanda ng kape. Ngunit imbis na umalis, dahan-dahan siyang nagmaneho patungo sa kabilang kanto at ipinarada ang kanyang kotse sa isang madilim na eskinita. Naghintay siya. Inabot siya ng 10:10 pagkatapos 11:11. Walang nangyari. Nagsimula siyang magalit sa sarili. Nagpapakapraning ka lang, Silakbo. Tatay mo yan. Asawa mo yan. Ngunit bago pa niya mapaniwala ang sarili na umuwi na, nakita niya ang silaw ng ilaw sa kwarto ng kanyang asawa. At pagkatapos, sa loob ng kalahating oras, nakita niya ang figura ng kanyang ama na naglalakad. Hindi patungo sa kwarto nito, kundi patungo sa silid nila ni Luningning. Naramdaman ni Silakbo na may nagiinit sa kanyang dugo. Huminga siya ng malalim, pinilit na panatilihin ang kontrol. Baka may kailangan lang si tatay. Baka may pinag-uusapan lang sila. Ngunit nang marinig niya ang tunog, hindi iyon malakas. Isang mahinang tunog lang na tila tawa ng isang babae. Sinundan ng isang mabigat na kaluskos. Isang tunog na hindi dapat marinig sa pagitan ng manugang at biyanan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal niya sa kanyang ama ay naglaho. Ang pagmamahal niya kay Luningning ay nagbago at naging isang kumukulong galit. Siya ay pinagtaksilan. Sa mismong tahanan ng kanyang inang pumanaw, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Lumabas siya ng kotse at sumandal sa pader. Sinasakal ang sarili niyang dibdib upang hindi sumigaw. Doon, sa dilim ng gabi, umusbong ang pangako niya sa kanyang sarili. Hindi para sa kanya, kundi para sa alaala ng kanyang ina, si Halia. Ang babaeng ginugol ang kanyang buhay sa pagmamahal sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Magbabayad kayo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Bumalik si Silakbo sa kasalukuyan sa malamig na katotohanan ng presinto. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang kanang kamay kung saan siya nagkasugat matapos niyang sapakin ang pader noong gabing iyon. Mr. Dampalit, ayos lang ba kayo? Nanahimik kayo? Tanong ng babaeng imbestigador. Tumingin si Silakbo sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa mga matang tila may apoy na nagbabaga. Alam ko po kung ano ang iniisip ninyo, sabi niya, kalmado, ngunit may banta. Ang asawa ko, si Luningning, ay pinatay sa loob ng sarili naming bahay. Ang kasama niya ay ang sarili kong ama. Dapat po ay nakatuon kayo sa pagkuha ng hustisya para sa aking asawa. Katarungan, Mr. Dampalit?
Tanong ni Kapitan Sarmiento. Sumandal pabalik sa upuan. At ano sa tingin mo ang katarungan? Ngumiti si Silakbo. Isang nakakatakot, malamig na ngiti. Hindi ko po alam. Sagot niya. Malinaw at mariin ang bawat salita. Ang alam ko lang, mahal na mahal ko ang asawa ko. Ngunit sa isip niya, ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang lihim na pangako. At sisiguraduhin kong magbabayad sila sa paraang hindi nila kailanman inasahan. Pagkatapos ng interogasyon, pinayagan si Silakbo na umuwi pansamantala sa bahay Sikat Araw na ngayon ay nababalot na ng dilaw na police line. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng alaala ni Luningning. Ngunit ang tanging hinahanap ng mga mata ni Silakbo ay ang larawan ng kanyang ina. Nakatayo ito sa isang estante sa sala. Isang malaking larawan ni Halia noong kabataan nito. Ang ngiti ay puno ng buhay at pag-asa. Kinuha ito ni Silakbo. Hinaplos ang salamin na tila hinahaplos niya ang mismong mukha ng ina. Nay! Bulong niya. Anong gagawin ko? Tinraidor nila tayong dalawa. Habang nakatitig siya sa larawan, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Isang alaala na masaya at puno ng pag-aalala. Isang mainit na hapon. 2 taon na ang nakalipas. Buhay na buhay pa si Halia, bagamat nagsisimula ng manghina. Nasa hardin sila, abala si Luningning sa pag-aalaga ng mga rosas na paborito ng biyenan. Nakasuot ito ng rubber gardening gloves. Pagpasok ni Luningning sa loob ng bahay para kumuha ng tubig, napansin ni Halia ang pamumula sa mga braso nito. Luningning, iha, anong nangyari sa braso mo? Tanong ni Halia, puno ng pag-aalala. Nagulat si Luningning. Ay nako, Nay, wala po ito. Makati lang po, siguro sa alikabok. Ngunit hindi na kumbinsi si Halia. Pinahubad nito ang gloves ni Luningning at nakita ang mga pantal na nagsisimula ng mamaga. Agad na tumayo si Halia at kumuha ng isang ointment sa kanyang medicine cabinet. Nang dumating si Silakbo mula sa trabaho, naabutan niya ang kanyang ina na maingat na pinapahiran ng gamot ang braso ni Luningning. Anong nangyari? Tanong niya. Itong asawa mo, sabi ni Halia. May halong pag-aalala at paglalambing sa boses. Allergy pala sa latex ng gloves. Muntik nang mamaga ng husto. Tumingin si Halia kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hinawakan nito ang kamay ng anak. Silakbo, anak, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Tandaan mo ito. Napakasensitibo ng balat ni Luningning sa latex. Kahit kaunti lang, masama ang epekto sa kanya. Kaya bilang asawa niya, responsibilidad mong protektahan siya. Alagaan mong mabuti si Luningning. Huwag mong hahayaang mapahamak siya. Tumango si Silakbo. Opo, Nay, pangako. Ang alaalang iyon, na dati isang matamis na paalala ng pagmamahal ng kanyang ina, ay bumalik ngayon na parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Isang ideya, isang teribleng perpektong ideya ang nabuo. Latex allergy. Ang pangako niya sa kanyang ina. Huwag mong hahayaang mapahamak siya. Ngunit ang pangakong yon ay bago pa ang pagtataksil. Bago pa nila yurakan ang alaala ni Halia sa mismong pamamahay nito. Ang hustisya na hinahanap niya ay hindi na lang basta paghihiganti. Ito ay isang pagsubok. Isang kabayarang dapat nilang pagbayaran gamit ang mismong kahinaan na ipinagkatiwala sa kanya para protektahan. Tumayo si Silakbo, ang kanyang mga mata ay tuyo na. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Ibinaba niya ang larawan ng ina at naglakad patungo sa kwarto ng kanyang ama. Dahil sa investigasyon, bukas ang pinto at walang tao. Hindi siya nahirapang hanapin ang kanyang kailangan. Sa loob ng drawer ng bedside table ni Mang Katalo, sa ilalim ng mga panyo at medyas, nandoon ito. Isang kahon ng condoms. Maingat niyang tiningnan ng tatak. Non-latex.
hypoallergenic. Ngumisi si Silakbo, isang nangising walang kagalakan. Alam na alam ng kanyang ama ang kondisyon ni Luningning. Pinoprotektahan niya ito habang sabay na nilalapastangan. Isinara niya ang drawer. Ang plano ay malinaw na sa kanyang isipan. Isang plano na walang dugo, walang ebidensya ng karahasan. Isang plano kung saan ang kamatayan ay magmumukhang isang kalunos-lunos na aksidente sa gitna ng isang maruming kasalanan. Lumabas siya ng bahay, dumaan sa mga pulis na nagbabantay. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na botika. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Tumayo siya sa harap ng estante. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Ang mga letra sa pakete ay tila sumisigaw sa kanya. Made with premium latex. Hawak-hawak niya ang kahon na parang isang sandata. Isang sandatang magbibigay ng hustisya sa kanyang ina. Habang naglalakad siya patungo sa counter, bumulong siya sa hangin. Isang panata na tanging siya at ang kaluluwa ni Halia ang nakakarinig. Para sa iyo ito, Nay, bibigyan ko kayo ng katarungan. 2 linggo matapos mabuo ang plano, sa kanyang isipan, dumating ang araw na pinakahihintay ni Silakbo. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Bawat salita ay may nakatagong lason. Mauna na ako sa inyo, Tay Luningning, sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila. Ang pagkain ay walang lasa. Ang katahimikan sa mesa ay halos nakakabingi. May bigla ang tawag mula sa Batangas. Kailangan kong puntahan ang site. Baka doon na rin ako matulog. Nakita niya ang mabilis na pagsulyap ni Mang Katalo kay Luningning. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Isang sulyap na nagpakulo, lalo sa dugo ni Silakbo. Ganoon ba, anak? Mag-iingat ka sa biyahe, sabi ni Mang Katalo. Ang boses ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Tumayo si Luningning para kunin ang kanyang bag. Ihahanda ko na ang mga gamit mo, mahal. Sumunod si Silakbo sa kwarto. Habang nag-aayos si Luningning ng damit sa isang maliit na bag, niyakap niya ito mula sa likod. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Isang reaksyon na hindi na bago sa kanya. Dati, ang mga yakap niya ay kanlungan nito. Ngayon, ito'y isang hawla. Mag-iingat ka dito. Bulong niya sa tainga nito. Ang kanyang hininga ay malamig. Hinalikan niya ito sa pisngi. Ang halik ay walang init, walang pagmamahal. Ito ay isang paalam, isang selyo sa hatol na inihanda niya. Nang makita niyang abala si Luningning sa paghahanda sa kusina, ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis at tahimik siyang pumasok sa kwarto ng kanyang ama. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis na halos marinig na niya ito. Binuksan niya ang drawer. Nandoon pa rin ang kahon ng non-latex condoms. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kahong binili niya sa butika. Ang kahon ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang binubuksan ang 2 kahon at ipinagpapalit ang mga laman nito. Ang lason ay nasa lugar na. Ang kailangan na lang ay ang mga biktima. Isinara niya ang drawer, tinitiyak na walang anumang bakas na naiwan. Silakbo, handa na ang bag mo, sigaw ni Luningning mula sa baba. Pababa na, sagot niya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Nagpaalam siya na parang isang ordinaryong gabi. Isang anak na aalis para sa trabaho. Isang asawang babalik kinabukasan. Ngunit alam niyang pagbalik niya, ang lahat ay mag-iiba na. Hindi siya dumiretso sa Batangas. Nagmaneho siya palayo sa kanilang subdibisyon at ipinarada ang kanyang kotse sa isang madilim na kalsada. Ilang kanto lang ang layo mula sa kanilang bahay. Mula doon, tanaw niya ang bintana ng kwarto ng kanyang ama. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at naghintay. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras. Ang bawat tunog sa labas, ang tahol ng aso, ang ugong ng tricycle ay nagpapatalas
sa kanyang pandinig. Tinitigan niya ang bintana. Nandoon ang liwanag. Makalipas ang halos 2 oras, nakita niya ang pagbabago. Isang anino ang dumaan sa bintana. Pagkatapos ay isa pa. At pagkatapos, narinig niya, kahit sa kanyang imahinasyon lang, ang mahinang pagtawa. Ang pagtawa ni Luningning. Ang tunog na yon, na dati musika sa kanyang pandinig, ay naging tunog na ng pagtataksil. Napasuntok siya sa manibela. Ang sakit sa kanyang mga daliri ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang mga imahe na nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, ang kanyang asawa, sa kama, kung saan natulog ang kanyang ina sa loob ng 30 taon. Maya-maya pa, ang ilaw sa bintana ng kwarto ng kanyang ama ay biglang namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa gabi. Napahawak ng mahigpit si Silakbo sa manibela. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Ito na yon. Ang lason ay gumagana na. Ang hustisya ay isinasagawa na. Pinikit niya muli ang kanyang mga mata, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa takot. Takot sa kung ano ang daratnan niya sa umaga. Takot sa kung sino na siya pagkatapos ng gabing ito. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang isang malagim na pagsabog. 2 araw ang lumipas mula nang matagpuan ang bangkay ni Luningning. Ang bahay Sikat Araw ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bayan ng Aninag. Ang pamilyang Dampalit na dating tinitingala bilang isang ehemplo ay naging simbolo na ngayon ng iskandalo at trahedya. Si Mang Katalo ay nanatili sa kustodya ng pulis, itinuturing na pangunahing suspek. Si Silakbo naman ay gumanap sa papel ng isang nagdadalamhating asawa, laging nakayuko, laging tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa bawat galaw ng imbestigasyon. Sa loob ng opisina ni Kapitan Sarmiento, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Hinihintay nila ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya, ang opisyal na ulat ng autopsy. "Kapitan, dumating na po," sabi ng isang pulis. Iniaabot ang isang brown envelope. Kinuha ito ni Sarmiento. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Binasa niya ang mga unang linya at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagkalito. Binasa niya ulit, mas mabagal sa pagkakataong ito. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Anong sabi, Kapitan?" tanong ng babaeng imbestigador. Huminga ng malalim si Sarmiento bago magsalita. "Ang cause of death, hindi sakal, hindi atake sa puso, hindi lason na ininom." Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, ayon sa medical legal, ay anaphylactic shock. "Ano po yon, Kapitan?" tanong ng batang pulis na si Reyes. "Isang matinding allergic reaction," paliwanag ni Sarmiento. Naging mabilis ang pamamaga ng kanyang lalamunan, kaya hindi na siya nakahinga. Ang katawan niya ay nag-shutdown sa loob lang ng ilang minuto. Itinuro niya ang isang particular na linya sa ulat. At ang nag-trigger daw nito ay ang exposure sa mataas na konsentrasyon ng latex protein. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang lahat ay nag-iisip. Ang teorya nila tungkol sa isang krimen na nagugat sa pagnanasa ay biglang gumuho. "Latex?" ulit ng imbestigador. "Saan naman galing yon?" Natagpuan sa loob ng kanyang katawan at sa isang ginamit na kondom na nakita sa basurahan sa kwarto ni Mang Katalo. Sagot ni Sarmiento, sabay hagis ng folders sa kanyang mesa. Ang kaso ay nag-iba ng direksyon. Si Mang Katalo, kahit gaano pa kadumi ang ginawa niya, ay hindi ang pumatay sa kanya. Hindi sa paraang iniisip natin,
Mukhang isa itong napakalaking aksidente. Nang ipaalam ang balitang ito sa dalawang dampalit, magkaiba ang naging reaksyon nila. Si Mang Katalo, na nasa loob ng selda, ay tila nabunutan ng tinik. Nawala ang kanyang pagkatulala. Napalitan ito ng pagkalito at kaunting pag-asa. Aaksidente? Paanong... Si Silakbo naman, nang marinig ang balita sa kanyang tahanan, ay nagpakita ng isang perpektong pagganap. Ano? Paanong nangyari yun? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwaring pagkabigla. Hindi ko maintindihan. Anong latex? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong kalituhan at sakit. Isang maskarang maingat niyang isinuot. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na tagumpay ang kanyang naramdaman. Perpekto, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bumalik si Kapitan Sarmiento sa kanyang opisina, hindi pa rin kumbinsido. Tinitigan niya ang ebidensya board. Ang mga larawan ni Luningning, Mang Katalo, at Silakbo ay tila nakatitig pabalik sa kanya. May mali dito, bulong niya sa sarili. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Muli niyang binasa ang ulat. Anaphylactic shock, severe latex allergy. Bigla, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Isang napakasimpleng tanong na nagpabago sa lahat. Latex allergy? Bulong niya. Sino ang nakakaalam nito? Dahil sa bagong anggulong ito, muling ipinatawag si Mang Katalo para sa isang panibagong interogasyon, hindi na bilang isang murder suspect, kundi bilang isang mahalagang saksi. Mang Katalo, simula ni Sarmiento. Ayon sa ebidensya, ang pagkamatay ni Luningning ay isang aksidente dahil sa kanyang allergy. Ngunit kailangan naming malaman, may ideya ba kayo tungkol sa kondisyon niyang ito? Sa desperadong pagtatangka ni Mang Katalo, nalinisin ang kanyang pangalan mula sa anumang pagkakasala sa pagkamatay ng manugang at sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya. Isang katotohanan ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang katotohanang magiging mitya ng kanyang sariling pagkawasak at ng kanyang anak. Oo, mabilis niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Alam kong allergy siya sa latex, kaya nga yung ginagamit ko laging non-latex palagi. Hindi ko alam kung paanong... Bigla siyang natigilan, napagtantong sobra na ang kanyang nasabi. Ngunit huli na ang lahat. Nahuli na ni Sarmiento ang impormasyon na kanyang kailangan. Alam mo pala, sabi ni Sarmiento, dahan-dahang tumango. Ngunit bago pa makahinga ng maluwag si Mang Katalo, nagtanong ulit ang kapitan, sino pa ang nakakaalam tungkol dito? At doon, sinilyuhan ni Mang Katalo ang kapalaran ng kanyang anak. Allergy siya sa latex. Alam ko yun. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasindak. At alam din yan ni Silakbo. Sa isang iglap, lahat ng pulis sa silid ay napatingin sa isa't isa. Ang teorya ng aksidente ay biglang naglaho. Isang bagong teorya, mas madilim at mas kalkulado, ang nabuo. Ang atensyon ng buong investigasyon ay biglang lumipat mula sa ama, patungo sa anak. Ang malamig na hangin sa loob ng interrogation room ay tila mas bumigat. Pangalawang beses nang nakaupo si Silakbo sa silyang yon, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ni Kapitan Sarmiento at ng babaeng investigador ay hindi na tingin ng pakikiramay, kundi tingin ng pag-aakusa. Isang maliit na tape recorder ang nakapatong sa gitna ng mesang bakal. Mr. Dampalit, simula ni Sarmiento. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Sinabi ng inyong ama na may alam din kayo tungkol sa latex allergy ng inyong asawa. Tama ba yon? Tumango si Silakbo. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Opo, matagal na. Pero hindi ninyo ito nabanggit sa amin sa unang interogasyon. Maraming bagay po akong hindi maalala dahil sa nangyari. Sagot ni Silakbo.
Ang kanyang boses ay kontrolado pa rin. Sino ba namang makakapag-isip ng diretsyo kung makikita mong patay na ang asawa mo? Ngumiti ng bahagya si Sarmiento, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa bagay, ngunit ang nakapagtataka, Mr. Dampalit, ayon sa iyong ama, ang ginagamit niyang proteksyon ay laging non-latex. Ngunit ang natagpuan ng aming forensic sa crime scene ay purong latex. Isang patak ng pawis ang nagsimulang mamuo sa noo ni Silakbo. Hindi ko alam ang tungkol dyan, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo. Talaga? Tanong ng kapitan. Sumandal siya paharap. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Silakbo. Dahil ang tatak ng kondom na nahanap namin ay kaparehong-kapareho ng tatak na binili mo sa isang botika. 2 linggo na ang nakalipas. May resibo kami, Silakbo, at may CCTV footage. Sa pagbanggit ng CCTV, gumuho ang pader na itinayo ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang lahat ng emosyong pinigilan niya sa loob ng maraming buwan, ang sakit, ang galit, ang puot, ay nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga imahe ay nagunahan sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina na puno ng pagmamahal. Ang pagtawa ni Luningning kasama ang kanyang ama. Ang kuyaw sa sahig. Ang kahon ng kondom sa kanyang kamay. Bigla, isang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi ito tawa ng kagalakan. Ito ay isang tawa na basag, puno ng kabaliwan at sakit. Ha ha ha! Ha 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 ha! Natigilan ang mga investigador. Ang tawa ni Silakbo ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ako? Sabi niya, itinuturo ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ako ang tinatanong ninyo kung may kinalaman ako. Oo. Bigla niyang ipinukpok ang kanyang 2 kamay sa mesa. Ang tunog ay nakagugulat. Oh, ako nga. Ako ang gumawa niyon. Tumayo siya. Ang silya ay tumilapon sa likuran niya. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa tindi ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Ito na ang pagsabog. Ito na ang Silakbo. Gusto ninyong malaman kung bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay paus na sa galit. Dahil dinungisan nila ang pangalan ng nanay ko. Sa mismong pamamahay niya. Sa mismong tahanan kung saan siya namatay. Habang ako, ang anak niya, ay nagluluksa. Sila ay nagpapakasaya. Naglakad siya paikot-ikot na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Araw-araw, nakikita ko sila. Ang mga lihim nilang nangitian, ang mga pasimpleng hawakan. Akala ba nila hindi ko nahahalata? Akala ba nila tanga ako? Ang tatay ko, ang sarili kong ama. Inagaw niya ang babaeng dapat kong protektahan. Napahinto siya at napasuntok sa pader. Pinatay niya ang nanay ko ng dahan-dahan sa pamamagitan ng pagwawalang bahala niya. At pagkatapos, kinuha niya ang asawa ko. Anong klase siyang ama? Anong klase silang mga tao? Humarap siyang muli sa mga investigador. Ang luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit. Plinano ko ang lahat. Ang pag-alis ko, ang pagpapalit ng mga kahon, bawat detalye, dahil dapat silang magbayad, dapat niyang maranasan ang sakit, dapat nilang malaman na hindi mo basta-basta tinatapak-tapakan ang alaala ng isang taong tulad ng iyang nanay ko. Napahagulhol siya. Ang lakas na nagtutulak sa kanya ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang galit ay napalitan ng isang nakakawasak na pighati. Pero ang nanay ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sinabi niya sa akin, alagaan mo siya anak, huwag mong hahayaang mapahamak siya. Ang pangako ko sa kanya, sinira ko. Sinira ko ang pangako ko sa kanya. Gumuho siya ng tuluyan. Ang kanyang noo ay nakasayad sa malamig na sahig. Tapos na ang laban. Tapos na ang pagpapanggap.
Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng isang lalaking sinunog ang buong mundo para ipaghiganti ang isang anghel. Ngunit sa huli, siya mismo ang naging demonyo. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, wala nang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng kanyang pag-iyak at ang mahinang pag-ikot ng tape sa recorder ang maririnig. Nang sa wakas ay tumigil siya sa pag-iyak, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at pagsisisi. Tumingin siya kay Kapitan Sarmiento. Ang kanyang boses ay isang halos hindi marinig na bulong. Pinatay ko sila. Pinatay ko silang lahat. Ang courtroom ay puno ng mga taong nagbubulungan. Ang kaso ng pamilya Dampalit ay naging isang pambansang balita. Isang modernong trahedya tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mamamahayag at mga usisero. Lahat ay nag-aabang sa huling kabanata ng madilim na kwentong ito. Sa isang panig, nakaupo si Mang Katalo Dampalit. Ang dating matikas at respetadong patriarch ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Nakayuko siya. Ang kanyang buhok ay mas lalong pumuti at ang kanyang mga balikat ay hukot na tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi siya makatingin kanino man. Ang kanyang kahihiyan ay isang kumunoy na unti-unti siyang nilalamon. Sa kabilang panig, nakaupo si Silakbo. Taliwas sa kanyang ama, diretso ang kanyang tingin. Kalmado. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Wala na ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Ang natira na lang ay isang malalim, nakakabininging kalungkutan. Ang paglilitis ay mabilis. Ang pag-amin ni Silakbo, kasama ang mga ebidensyang nakalap tulad ng CCTV footage at ng resibo, ay sapat na para hatulan siya. Ang testimonya ni Mang Katalo tungkol sa kanilang lihim na relasyon ni Luningning ay nagpatibay lang sa motibo. Unang binasa ang hatol para kay Mang Katalo. For the crime of adultery, as stipulated in Article 333 of the Revised Penal Code, this court finds you, Mr. Katalo Dampalit, guilty beyond reasonable doubt. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa silid. You are hereby sentenced to 5 years in prison. Napapikit si Mang Katalo. 5 taon. Isang maliit na presyo kumpara sa buhay na nawala. Ngunit sapat na para sirain ang anumang natitira sa kanyang dignidad. Habang isinasakay siya palabas ng mga gwardya, dumaan siya sa harap ni Silakbo. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Tanging ang tahimik na pag-amin ng isang pamilyang tuluyan nang nawasak ng kanilang mga kasalanan. Pagkatapos, bumaling ang atensyon ng lahat kay Silakbo. For the crime of murder, qualified by evident premeditation, this court finds you, Mr. Silakbo Dampalit, guilty. Muling humampas ang martilyo, mas malakas, mas pinal. Bibigyan ka ba ng pagkakataong magsalita bago ipataw ang iyong sentensya? Tanong ng hukom. Tumayo si Silakbo. Hindi siya tumingin sa hukom. Hindi siya tumingin sa mga taong naroroon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang malayong lugar. Sa isang lugar na tanging siya lang ang nakakakita. Wala po akong hihinging tawad sa korteng ito. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dahil ang tanging taong dapat kong hinga ng tawad ay wala na dito. Huminga siya ng malalim. Nais ko lang pong sabihin sa aking ina, Nay, saan ka man naroroon, patawarin mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gusto kitang bigyan ng katarungan. Gusto kong iparamdam sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa iyo. Pero sa paggawa ko nito, ako pa ang lalong yumurak sa iyong alaala. Ako ang sumira sa pangako kong aalagaan ko siya. Ako ang naging halimaw sa kwentong ito. Patawad, Nay.
nabigo kita. Umupo siya at iyon na ang kanyang huling mga salita. Ipinataw ng hukom ang sentensya. 20 taon na pagkakakulong. Habang dinadala siya palabas, ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay ibinabato sa kanya. Ngunit wala na siyang naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang huling habilin ng kanyang ina. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Alagaan mong mabuti si Luningning. Huwag mong hahayaang mapahamak siya. Sa labas ng courthouse, habang isinasakay sila sa magkaibang sasakyan patungo sa bilangguan, muling nag-cruise ang landas ng mag-ama. Hindi sila nagkatinginan. Isang ama na sinira ang pamilya dahil sa pagnanasa. Isang anak na winasak ang lahat ng natitira dahil sa paghihiganti. Ang pamilya Dampalit, ang pamilyang nakatira sa bahay Sikat Araw, ay opisyal nang wala na. Lumipas ang mga taon. Ang kwento ng pamilya Dampalit ay unti-unting naging isang alamat sa bayan ng Aninag. Isang babala na ibinubulong ng mga magulang sa kanilang mga anak tungkol sa mga lihim na kayang sumira kahit sa pinakamatatag na pamilya. Ang bahay Sikat Araw, ang dating simbolo ng tagumpay at kaligayahan, ay nakatayo na ngayong abandonado. Ang pintura sa mga pader nito ay natutuklap na. Ang hardin na dating puno ng mga rosas ni Halia ay nilamon na ng matataas na damo at baging. Ang arko na may pangalang Bahay Sikat Araw ay nababalot na ng kalawang, isang malungkot na kabalintunaan sa tahanang wala ng sinag na pumapasok. Naging isa itong monumento ng isang trahedyang hindi na malilimutan. Pagkatapos ng 5 taon, nakalaya si Mang Katalo. Mas matanda na siya, mas payat, at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa lupa. Minsan, sa kanyang paglalakad, napadaan siya sa tapat ng dati nilang bahay. Huminto siya sandali. Tinitigan ang guho ng pamilyang siya mismo ang nagsimulang wasakin. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang mailalabas. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, isang multo ng nakaraan na hinahanap ang isang kapayapaang hindi na niya kailanman matatagpuan. Sa loob ng pambansang bilangguan, si Silakbo Dampalit ay isa ng bilanggo na may bilang 74. Ang dating nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang walang hanggang pangungulila. Bawat araw ay pare-pareho. Paggising sa umaga, trabaho sa loob, pagbalik sa selda pagsapit ng dilim. Ang tanging pag-aari na lang niya ay isang luma at kupas ng larawan. Ang larawan ng kanyang ina, si Halia, na may ngiting puno ng buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang tarima, pinagmasdan niyang muli ang larawan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng pag-iisa at pagninilay-nilay, naiintindihan na niya ang lahat. Ang paghihiganti niya ay hindi nagbigay ng hustisya. Hindi nito pinatahimik ang kaluluwa ng kanyang ina. Bagkus, dinagdagan lang nito ang bilang ng mga biktima. Si Luningning, siya, pati na rin ang kanyang ama. Sinunog niya ang tulay patungo sa kapatawaran para lang mapatunayan ang isang puntong wala namang halaga sa huli. Ang pagmamahal niya sa ina ay naging isang obsesyon. Ang pagnanais niya para sa katarungan ay naging isang kasalanan. Sa pagtatangkang parusahan ang mga nagkasala, siya ang naging pinakamalaking salarin. Ipinagkait niya kay Luningning ang buhay na dapat sanay siya ang nagpoprotekta. Ipinagkait niya sa sarili ang pagkakataong maghilom at magpatuloy. Hinaplos niya ang larawan. Isang malamig na butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa mukha ni Halia sa litrato. Sa katahimikan ng kanyang selda, isang bulong ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng pagsisisi na dadalhin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Patawad, Nay. Nabigo ako. Ang bahay Sikat Araw ay hindi na muling sisikatan ng araw. At sa puso ni Silakbo, ang liwanag na dulot ng pagmamahal ng kanyang ina ay tuluyan ng natabunan ng anino
ng isang paghihiganting sumira sa lahat. At dito po nagtatapos ang malagim na kwento ng pamilya Dampalit. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang paghihiganti, kahit sa ngalan pa ng pag-ibig at katarungan, ay nagbubunga lamang ng mas malaking trahedya na sumisira sa lahat ng nais nitong protektahan. Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa pananakit sa kapwa, kundi sa pagharap sa sariling mga pagkakamali at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pighati. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng istoryang ito. Naramdaman ko ang inyong mga emosyon, ang inyong galit at ang inyong lungkot kasama ng mga tauhan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na napulot ninyo sa kwento ni na Silakbo, Luningning at Mang Katalo? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at huwag na pong kalimutang mag-subscribe para hindi po kayo mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.